si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PCSO inamin na edited ang litrato sa kamakailang 43 billion pesos lotto winner. 7 katao patay sa landslide sanhi ng patuloy na pag-ulan sa Davao de Oro. Senador Coco Pimentel binalaan si PBBM na mag-ingat sa pagtugon sa foreign policy. Paggamit ng pampublikong Wi-Fi maaaring maging banta ng pinansyal na kaligtasan. Diarrhea outbreak sa Baguio City, idineklarang tapos na. Strong Group versus UAE National Team aarangkada sa unang araw ng Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa maugong na balita, trending ngayon sa social media ang di umano'y edited na litrato na pinost ng PCSO kung saan makikita ang nakaraang 43 billion peso lotto winner. Kumpirmahin natin ito sa ulat ni Francis Riodique. Umabot na sa mahigit 200,000 reactions at 50,000 shares ang post na ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon sa mga komento sa post na ito, tila edited ang litratong ito kung titignan ng mabuti ang mga kasuotan ng dalawang babae rito. Ito ay umabot na sa pandinig sa Senado kung saan inamin ng PCSO na edited ang litratong ito ng lotto winner. Paglilinaw ni PCSO General Manager Mel Robles, ginawa lamang nila ito upang bigyang seguridad ang nanalo. Dagdag pa niya, nagsimula ito matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang lotto winner na nakilala umano sa post ng PCSO dahil sa kanyang suot na damit. Mismong ang mga winners daw umano ang may gusto na itago ang kanilang mukha at kasuotan, kaya naman ini-edit ito ng PCSO upang maitago ang kanilang katauhan. Humingi naman ng pasensya ang PCSO sa kanilang itinuturing na poor editing skills, kasabay ng pagtitiyak na lehitimo o totoo ang mga nakaraang lotto winner. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, dahil ang Laguna de Bay ang pinakamalaking freshwater sa bansa, plano ng Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Laurel Chu Jr. na muli itong buhayin at paularin upang maging tagapag-supply ng mga isda. Ayon kay Chu, ang kanilang mithiin ay pababain ang presyo ng bangus sa 50 hanggang 70 kada kilo. Aniya, kung mapapalakas ang Laguna de Bay, magiging magandang kontribusyon ito sa aquaculture ng bansa dahil pwede itong makapag-produce ng 70,000 tonelada ng mga preskong isda at makapagbigay kabuhayan sa 13,000 mangingisda. Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kamakailan ang 5 mangingisdang sakay ng fishing bangka na nakaranas ng engine trouble sa baybayin ng Barangay Lonos sa Romblon. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ng PCG at PDRRMO at hinila ang distressed fishing boat sa Sitio Lusod, Barangay Kahimos. Ang nasabing mga crew member ay naglayon na ayusin ang kanilang makina bago ipagpatuloy ang kanilang susunod na pangingisda. Samantala, kamakailan ay nilagdaan ng Department of Tourism o DOT ang Department of Migrant Workers o DMW ang isang Memorandum of Understanding o MOU para suportahan ang mga overseas Filipino workers OFWs na nagnanais na makauwi ng permanente sa Pilipinas. Inihayag ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak na ang mga uuwing OFW at kanilang mga pamilya ay makakatanggap ng libreng pagsasanay sa paghuhusay ng kanilang mga kasanayan na may kinalaman sa turismo sa pamamagitan ng Balikbayani sa Turismo Partnership Program. Ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa kanila na makakuha ng mga trabaho at magbukas ng mga oportunidad sa negosyo na nagbigay daan sa kanila upang masuportahan ang kanilang mga pamilya kahit na sila ay bumalik na sa bansa.
Hindi bababa sa 7 ang mga naitalang nasawi, habang 2 naman ang sugatan dahil sa pagguho ng lupa sa Moncayo, Davao de Oro. Ito ay ayon sa ulat ng Office of Civil Defense kung saan nagsagawa ng search and rescue operation. Sinasabing dahil ito sa patuloy na pag-iral ng malakas na pag-ulan sa naturang lugar. Nasa higit 44,000 pamilya na ang naapektuhan ng pagbaha at landslide sa Davao de Oro sa pinakahuling tala. Kaugnay pang ulat matapos bumuhos ang matinding ulan sa mga lugar ng Davao de Oro, nagresponde ang Bureau of Fire Protection sa mga pamilyang apektado partikular sa Davao City dahil sa halos lampas taong baha. Tunghayan ang detalye sa balitang ito. Kuha sa bidyong ito ang pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga pamilyang apektado ng baha sa Compostela, Davao de Oro noong 18 ng Enero, isang araw na kalipas ngayon. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ang bahang nasaksihan ay dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na bunsod ng shear line. Base sa ulat, simula noong 16 din ng Enero, ang masungit na panahon ay malubhang naapektuhan ang rehiyon ng Davao de Oro. Samantala sa Davao del Norte naman, partikular sa Tagum City, ayon sa BFP, lubos na apektado ang mga pamilya rito sa iba't ibang barangay. Nagbigay pahayag naman si Governor Edwin Jubahib noong 17 ng Enero na kanya nang pinag-utos sa PDRRMO at DAVNOR EDSART na magbigay ng agarang tulong sa mga apektado gaya ng relief at transport assistance. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon na itala kahapon ang pinakamalamig na temperatura sa Maynila na umabot sa 20.1 degrees Celsius bunsod ng umiiral na hanging amihan. Sa kabilang dako ng bansa, patuloy pang makakaranas ng malakas na pag-ulan dulot ng shear line ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular ang Caraga at Davao Region. Asahan naman ang posibleng flash floods at landslides sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senador Grace Poe inihayag ang agarang aksyon sa rotational blackout sa Western Visayas. FDA nagbabala sa publiko ukol sa mga hindi aprobadong produktong glutathione. Senador Coco Pimentel binalaan si PBBM na mag-ingat sa pagtugon sa foreign policy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbigay babala si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagtugon sa foreign policy ng bansa. Ayon sa kanya, pinasok ng Pilipinas ang One China policy, kaya naman nararapat na sundin at kilalanin ito. Ang pahayag na ito ay nagmula nang batikusin ng China ang pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Samantala ay pinaabot ni Senador Grace Poe ang kanyang pag-aalala hinggil sa rotational blackout sa Visayas. Sa pahayag ni Senator Poe ay nais nitong solusyonan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pati na rin ng mga pribadong kumpanya at iba pang ahensya ang suliraning ito. Dismayado ang senador sa pangyayari na ito dahil sa pagkakaroon ng isa na namang outage matapos ang hindi pa natatapos na investigasyon sa unang blackout at wala pang napapanagot. Sa pangangbang mawala o mamatay ang pelikulang Pilipino, tiniyak ni DILG Secretary Benhur Abalos na tutugunan ng ahensya ang mga hamong kaharapin ng film producer.
Narito ang kabuuang balita. Matatandaang muling dinayo ang mga sinihan nitong nakaraang Metro Manila Film Festival. Ito umano ay tanda ng patuloy na pagbangon ng film industry matapos ang nakaraang pandemya. But one of the hardest hit industry is the film industry because of the pandemic. Not only did people shy away from the cinemas, the cost of production went up by a spiraling as high as 35%. Kasabay ng pagtaas ng cost of production ay ang pagbaba ng kita ng mga local film producer. Kaya naman dumulog ang mga producer kay DILG Secretary Benhur Abalos upang matugunan ang mga suliranin sa industriya. Kaya kami dumulog sa office ni Secretary para pakiusapan sana lahat ng mga city mayors or all over Metro Manila, all over the Philippines, kung pwede pagbigyan muna kami ng palugit na 3 taon na wag muna kaming itatax pansamantala. Ang nabanggit ay ang 10% na amusement tax na hinihingi ng mga local government units na inaasahang matanggal muna upang matulungang makabangon ang pelikulang Pilipino. Sinang-ayon na naman ito ni Secretary Abalos kung saan ipinahayag niya ang kanyang dedikasyon na makipag-usap sa mga city mayors at concerned official upang maipatupad ito. Pagtitiyak niya, wala namang umanong mabigat na epekto ito sa mga LGU. Hindi naman totally mawawala yung amusement tax ng local government unit dahil you still have the foreign films. 3, tulong mo na yun para sa pelikulang Pilipino. Bukod rito, isa pang nakakabahalang suliranin na kinaharap ng film industry ay ang pamimirata, na ayon sa mga producer ay banta sa pinangangambahang pagkamatay o pagkawala ng pelikulang Pilipino. Huwag po natin pabayaang mamatay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Malay niyo po, in the future, isa ho sa mga anak ninyo ang magiging magdadala ng karangalan sa bansa natin. Ayon kay Secretary Abalos, upang masolusyonan ito ay nararapat na isaayos ang policy issues ukol sa anti-piracy sa bansa. Siguro magtutulungan na lang tayo dyan, hindi lamang Optical Media Board, hindi lamang ang PNP. Isama mo na NTC. Kung kinakailangan, pati NBI. Magtulungan na lang tayo rito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa mga proyektong isinusulong sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1, isa ang Claygo o Clean As You Go campaign sa pinangangasiwaan nito. Ito ay dahil isa ang Claygo sa mga paraan ng tamang pangasiwa ng basura na may layuning maiwasan ang mga pagbaha sa Kamaynilaan. Kaugnay nito ay nagpaalala rin si MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes hinggil sa kahalagahan ng Claygo. Aniya, dapat gawing habit ang pagliligpit ng sariling pinagkainan at paglilinis ng mga kalat pagkatapos kumain upang mapanatili ang kalinisan sa lugar. Samantala, inilunsad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Oplan pag-abot ng e-profiling tool na siyang sinimulan na kahapon, ika-18 ng Enero. Ating silipin ang makabagong teknolohiya mula kay Daniza Lopez. Matagumpay na sinimula ng Angels in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Oplan pag-abot ang e-profiling tool para mabilis na maipamahagi ang tulong sa mga naninirahan sa lansangan. Ito'y sinimulan na kahapon ika-18 ng Enero kung saan layunin nito na tiyaking mailagay sa database ang mga detalye real-time. Sa modernong teknolohiya na ito ay itinatampok din ang geotagging para mabilis na hanapin ang mga nangangailangan ng tulong na siyang families, individuals, and children in street situations kung tawagin ng kagawaran. Matatandaang nakatuon ng Oplan pag-abot na maihatid ang tulong sa mga bata, individual at pamilya na naninirahan lamang sa lansangan. Kung kaya't mangyaring magpadala ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng DSWD Oplan pag-abot kung mayroong hangarin na ibahagi ang impormasyon ng mga naninirahan sa lansangan. Bukas din ang numero nito na 89319141 at email na oplanpag-abot@dswd.gov.ph. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Muling nagpaalala ang Food and Drug Administration o FDA na tanging aprobado na produkto lamang ng ahensya ang ligtas na nararapat na gamitin ng publiko. Atin alamin ang mga hindi rehistradong produkto na glutathione sa balita ni Daniza Lopez. Sa paglaganap ng bilang ng mga nabebenta na unprescribed glutathione online ay ipinaalala ng Food and Drug Administration o FDA at Department of Health o DOH sa publiko na maaaring hindi ito ligtas para ikonsumo ng katawan. Ayon kay FDA Attorney Pamela Angeline Sevilla, karaniwan sa dahilan na hindi pag-aproba nito ay ang hindi pagdaan sa proseso ng ahensya o hindi pagkamit sa pamantayan. Dagdag pa niya ang mga produktong glutathione na may kaugnay sa cisplatin chemotherapy lamang ang mga inaaprubahan ng ahensya. Kaya naman babala ng FDA sa publiko na ang pagtuturok ng mga pampaputi sa clinics at beauty salons ay may dalang panganib sa atay, bituka at nervous system ng tao. Mariin namang ipinaalala ni Sevilla na tukuyin munang maigi ang produktong ginagamit at gagamitin para sa kaligtasan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Paalala lamang sa mga taong mahilig kumonek ng Wi-Fi sa pampublikong lugar, mag-ingat ho dahil maaari itong maging access ng inyong mga detalye na posibleng magamit ng mga scammers. Alamin ang dahilan sa balitang ito. Mag-ingat sa pagkonekta sa mga public Wi-Fi networks. Yan ang babalang ipinalaganap ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas dahil maaari itong magbigay access sa mga scammer upang makuha ang inyong personal na impormasyon. Kung kaya't pinaaalalahanan ang mga users na huwag basta-bastang kumonek sa mga Wi-Fi networks upang maiwasan ang pagbibigay access sa personal at pinansyal na detalye, pati na rin ang pag-online shopping dahil nagbibigay ito ng tsansa sa mga hackers na ma-access ang inyong mga credit o debit card numbers. Mangyaring nabiktima ang user sa public Wi-Fi na kanyang ginamit, agad itong isuplong sa mga tanggapan na nakatala sa inyong mga screen upang maiwasan ang paglaganap ng ganitong insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News 4. Diarrhea outbreak sa Baguio City, idineklarang tapos na. Sampung araw na gun ban, ipapatupad alinsunod sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Magandang balita, ayon kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, ang diarrhea outbreak na sumalanta sa Baguio mula noong huling linggo ng Disyembre ay natapos na. Nitong kamakailan lang ay inihayag ni Magalong ang pagtatapos ng acute gastroenteritis, illness na umabot sa mahigit 3,000 kaso mula noong huling linggo ng Disyembre. Ang resultang ito ay mula sa mga epidemiologic investigation na isinagawa sa mga pinagmulan ng tubig sa lungsod, kabilang ang malawakang pagsusuri sa pribadong water refilling at delivery services sa lungsod. Samantala, nakatakdang ipatupad ang 10 araw na gun ban sa Iloilo bilang bahagi ng seguridad para sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Epektibo ito mula ngayong araw hanggang ika-29 ng Enero. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng matulis na bagay at iba pang kontrabando. Inaasahan ng mga libo-libong manonood sa buong linggong pagdiriwang ng 2024 Dinagyang Festival simula Enero 21. Para sa taong 2024, patuloy ang lungsod ng Quezon sa paghahandog ng mga programa para sa Q-Citizens. Yan ang ating alamin sa ulat ni Princess Castro.
Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Quezon ngayong taon sa paglalatag ng mga programang handog nito sa Q-Citizens. Narito ang programang Small Income Generating Assistance o SIGA program na pinangangasiwaan ng Vice-Alkalde ng lungsod na si Gian Soto. Kamakailan ay muli itong umarangkada sa Quezon City Hall katuwang ang Social Services Development Department upang maghandog ng pandagdag kapital sa negosyo at hanap buhay ng higit 120 katao mula sa iba't ibang distrito ng lungsod. Sa ibang programa naman ay nagbigay ng oryentasyon ng Quezon City Public Library para sa mga kabataan at kanilang magulang na sasailalim sa The Joy of Reading and Learning Reading Tutorial Program. Layon ng programang ito na may handa ang mga kabataan sa kanilang pagpasok sa paaralan at hasain ang kanilang reading literacy sa murang edad. Nakatakdang magumpisa ang 6 na sessions ng free reading tutorial sa buwan ng Pebrero hanggang Marso. Ngayong taong ding ito, mas pinalawak ng lungsod ang programa nitong Startup QC kung saan magkakaroon ng kompetisyon ang mga mag-aaral sa QC na nais magpamalas ng angking talino at galing sa inobasyon, teknolohiya at pagtatayo ng negosyo. Ilan lang ito sa mga programang nakalatag ng QC para sa taong ito, kung kaya't kabi-kabilaan din ang pagtanggap ng alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte ng mga parangal hinggil sa tagumpay na nakamit ng pamahalaang lungsod ng Quezon dahil sa mga programang handog nito sa Q-Citizens. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Handa nang makipagtunggali ang koponan ng Pilipinas mula sa Strong Group Athletics para sa pagbubukas ng Dubai International Basketball Championship ngayong araw. Princess Castro, idetalye mo. Para sa pagbubukas ng 33rd Dubai International Basketball Championship ngayong araw, ika-19 ng Enero, nakahanda ang Strong Group Athletics o SGA para sa unang laban nito kontra sa koponan ng host United Arab Emirates. Nakatakdang ganapin ang laban ng dalawang bansa sa ganap na alas 11:15 ng gabi, oras sa Pilipinas, kung saan ito ang ikatlong laro ng quadruple header ng opening day. Ang grupo ay pangungunahan ng NBA champion, 8-time All-Star at isa sa mga powerful imports ng team na si Dwight Howard. Bukod kay Howard ay makakasama rin sa roster ng SGA ang imports na sina Gilas Pilipinas naturalized player Andre Blatch, dating Oklahoma City Thunder guard Andre Robertson at seasoned import Mackenzie Moore. Samantala, kukumpletuhin ni na UAAP MVP Kevin Kiambao, Maharlika Pilipinas Basketball League MVP Justin Baltazar, Gilas Mainstay Jordan Heading, De La Salle University's Francis Escandor, University of the Philippines JD Kagulangan at St. Benilde's Allen Liwag, Tony Inot at Justin Sanchez ang squad na magre-representa sa Pilipinas. Sa pamumuno ni head coach Charles Chu, layunin ng squad na tapatan ang kanilang quarter-final finish sa kompetisyon noong nakaraang taon. Ang Pilipinas at UAE ay nakabracket sa Group B kasama ang bansang Libya, Lebanese at Syria. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PCSO inamin na edited ang litrato sa kamakailang 43 billion pesos lotto winner. 7 katao patay sa landslide sanhi ng patuloy na pag-ulan sa Davao de Oro. Senador Coco Pimentel binalaan si PBBM na mag-ingat sa pagtugon sa foreign policy. Paggamit ng pampublikong Wi-Fi, maaaring maging banta ng pinansyal na kaligtasan. Diarrhea outbreak sa Baguio City, idineklarang tapos na. Strong Group versus UAE National Team, aarangkada sa unang araw ng Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.